Isang magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po gagawin na po natin ang reaction video na to. Ang title po nito, China iyak, nagpanik takbo, lahat ng barko nila pinatras. Live para exercise pinasabog ng USA. Mula po to kay Melbs Castle. No? Mag-subscribe po kayo sa channel ni Melbs Castle para po ma-update po kayo sa mga nilalabas yung mga magagandang video. Nasa description po ang link ng kanyang channel. At syempre huwag nyo rin po sana kadalimutan na mag-subscribe po sa ating channel. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Iyak na naman ang China sa balitang ito. Apat na F-22 Raptor fighter jets nakita sa South China Sea malapit sa Scarborough Shoal. As usual, nagtakbuhan agad ang China Coast Guard. Wala nang bago dito. Puro water cannon lang naman kasi ang alam ng China. Ayan na nga ba ang sinasabi ko no? Hampaw talaga po ang China no kung tutuusin no. Kaya wag po tayong matatakot sa China. Wala po silang experience, no? Matagal na po silang hindi gumigera. Kaya wag po tayong matatakot. O tingnan nyo ngayon ito, no? Dahil po nakasama po natin ng US, no? Ganito na po ang nangyayari sa kanila. Takbo po sila. Diretso po natin. Pero pag actual na gera na, wala. Nag-uunahan pa yan sa takbuhan. Tama. Alam nyo ba ba't lumayas na naman ang mga Chinese? Nag-live fire exercises kasi ang F-22 Raptor fighter jets. Sa actual video inilabas ng US Defense Department, pinasabugan ang animoy drone ng kalaban. Sa Nasindak ang China. Takot, wala, takot po talaga, no. Hindi po basta-basta po kasi rin ng gera, no. At marami po talaga kasi mangyayari po sa China talaga pag nagsimula po sila ng gera. Unang-una po yung mga assets po nila, no, yung mga transaction po nila mapi-freeze po yan Ganun po yan At ngayon po ay bagsak po kasi ang ekonomiya ng China, no. Kaya hindi po talaga sila basta-basta po magsisimula ng gera. sobrang pag-aalala ng Chinese Foreign Ministry, nilayo raw nila ang kanilang mga Ayun na barko. nga. Iwas para sa gulo. Bakit China? Natatakot na ba kayong baka magkabombahan na? Sabay gusto raw ng China kausapin ang Pilipinas ng masinsinan. PBBM at Xi Jinping lang hindi kasali ang Amerika. Huwag raw idaan sa init ng ulo ang tensyon. Takot, no? Takot talaga yung China no? Siyempre meron po tayong mga kaalyadong bansa. Siyempre, nakikita po kasi ng buong mundo kung paano po tayo bulihin ng China. Siyempre, hindi po sila papayag, no? Yung mga kaalyado nating bansa. Ang dami po, halos lahat nga po talaga nasa side po natin Marami pong tumutulong po sa Pilipinas dahil dito po sa sigalot sa West Philippine Sea. Bagkus idaon daw sa maayos na usapan sa pamamagitan ng negosasyon. Papayag kaya ang mga Pilipino dito? Stop instigating foreign forces to intervene in South China Sea affairs and return to the right track of properly managing the situation through negotiation and consultation. Taroy, We should shoulder our due responsibilities for maintaining peace and stability in the South China Sea. maintaining peace and stability in South China Sea. Kayo nga yung nambubuli, kayo nga tong nangaharas. 'Di ba? Grabe tong China no? Talagang binabaliktad po talaga ang Pilipinas, no. Ngayon na meron na ganito sa nagpa-firing firing exercise ang US. Natatakot kayo ngayon. Sinasabi niyo na dapat ang sigalot ay between China and Philippines lang. Hindi naman nga pwedeng ganun. Kasi nga meron po tayong may mga alliance po yan, no. Nakasuporta po talaga ang US po. Matagal na po yan, no, sa Pilipinas. Kaya ganun po talaga. Simulan nyo yan ngayon, matatakot kayo, no? Hirap Bukod sa massive airstrike exercises ng F-22 Raptor fighter jet, ipinost rin sa social media account ng US Indo-Pacific na nag-live fire exercises ang guided missile destroyer na USS Dewey at nagpasabog rin ang USS Ralph Johnson. Sa totoo daw, sabi ni Spokeswang, wala namang problema ang Pilipinas at China. Magkaibigan tayo, Philippines, di ba? Ang tunay daw na gustong magkaaway tayo ay ang Amerika. Ay sus, ngayon ganyan may ganyan. Ngayon sasabihin nyo magkaibigan ng Pilipinas saka China. Tapos ibibintang nyo ngayon kay Big Brother, na Big Brother kasi ng Pilipinas po ang US, no? Na ang US ang gustong magkagera. Hindi po ganoon. Nakasuporta po kasi ang US sa Pilipinas. Kaya ganun po ang nangyayari. Hindi po sila nag-i-instigate ng gera. Sabi nga ni US Aquilino, no, ni General Aquilino, sabi niya pag may namatay sa mga Navy ng Pilipino o
PCG ng Pilipino sa pambobomba nyo no, ng water cannon. Nako, gagawa na po sila ng action kasi po nasa rules po yun eh. Kasi po allied nation po yan no, nagsusuportahan po ang Pilipinas at ang US. Ganun po talaga. Kaya ngayon natatakot na kayo dahil may firing exercise na ang US, 'di ba? Pinapakitaan na kayo. Ngayon natatakot kayo. Ampaw kasi kayo, kayong China, no? Kayo ang nagsisimula ng gulo eh. Hindi naman ang Pilipinas eh. Sila ang tunay nating kalaban. 非方倚仗外部力量的支持，飞行器一再挑衅，这是导致当前海上局势紧张的 Making provocation, nakakatawa no? Sinasabi niya rito, the Philippines backed by external forces has been going back on its words and making provocation. Di ba? Hindi naman tayo nagpo-provoke at hindi rin naman yung US. Kayo ang nagsisimula niyan, alam ng buong mundo. Di ba? Merong mga ebidensya sa inyo na kayo ang nambobomba, kayo nangaharas diyan sa West Philippine Sea. Ngayon, babaliktarin nyo ang usap. Maling-mali yan, mga dudong. 一再挑衅，这是导致当前海上局势紧张的根源。菲方应当立即停止侵权挑衅行径，尽快回到遵守和落实宣言精神的轨道上来。 Talaga ba? 中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。 Walang gusto ng gyera dahil sa uli walang panalo sa digmaan. Tama. Bukas daw ang Pilipinas sa pakikipag-usap pero sa isang kondisyon hamon ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Papaatrasin nyo ng permanente ang China Coast Guard as in wala nang balikan sa West Philippine Sea. Yan ang dapat talagang gawin. Ang galing talaga ni galing ng mga namumuno natin ngayon sa Sex Gibo, no? Silaan nyo. Tama yon, no? Magsilayas kayo dyan kasi teritoryo yan eh ng Pilipinas, no? Magsilayas kayo dyan, huwag kayong mangharas para matapos po yung sigalot na yan. Kami po ang sa Pilipinas po ay hindi naman lumalaban actually, 'di ba, ng pisikalan. Kumbaga, idadaan nga lahat sa sa international law ng Pilipinas. Itong ginagawa niyong panghaharas, no. Kaya ayun lang nga. Ngayon natatakot na kayo kasi nga unang-una yung India, 'di ba? Nagpunta dito sa Pilipinas at nagbigay ng Brahmar missile, no, yung Indian made missile. Tapos ngayon, 'di ba, yung US magkakaroon ng balikatan. At ito na nga, 'di ba, nag-firing exercise ng US, 'di ba? Pinakitaan kayo ngayon. Ngayon, pag nagkaroon ng balikatan exercise, malalaman natin 'yan kung talagang bobombahin pa rin ng China ang natin, mga PCG natin diyan, yung mga sa balikatan exercise, no. Which is kasama po doon ng US kasi talagang pag ginawa po nila 'yon, nako, hindi na po talaga natin mapipigilan yan kasi nga madadamay na doon yung US kasi makakasama po natin ng US sa balikatan exercise 2024. Kayo ang nagsisimula ng gulo, hindi ang Pilipinas at hindi ang US. Nakasuporta lang ang US para ipagtanggol ang kakamping Pilipinas. Diba? Ganun po kasi talaga. Nako, nasa sa inyo yan, China, no? Sumunod na lang din kayo sa gusto ng gobyerno ng Pilipinas. Para wala pong gulo, magsilayas po kayo dyan sa West Philippine Sea, doon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Doon lang kanya makikipagkasundo ang Pilipinas. Talks about exhausting diplomatic efforts to resolve the issue. Kasi alam naman niya, it is not in the interest of the Philippines, it is not in the interest of China, the United States, or any of our allies and partners for war to happen. Tama. Wala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po. It also talks about exhausting diplomatic efforts to resolve the issue. Hindi ibig sabihin may balak tayo magpagkasundo, okay na. Dito hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Tama, kasi karapatan natin yun eh. Karapatan ng Pilipinas yun. Kahit sino namang bansa, basta alam niyang teritoryo niya yun, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Kailangan niyang ipaglaban niya. Kailangan niyang protektahan ang teritoryo niya. Kaya po, hindi po titigil ang Pilipinas sa pagdi-deliver dun po ng mga goods sa BRP Sierra Madre. Kasi po, yun po ang talagang nagsisilbi nating outpost doon. Kasi po, hindi po pwedeng mawala ang BRP Sierra Madre doon. Kasi pag nawala po ang BRP Sierra Madre doon, nako, kukubkubin at sasakupin na po talaga tayo ng China, no? Napakaganda pong nandoon po yung BRP Sierra Madre para po meron po tayong doon, bantay, kumbaga doon sa part po na yun.
Kung babalik raw muli ang China at sisirain ang mapagkakasunduan, ipaglalaban pa rin to ng Pilipinas hanggang patayan. Will not be deterred, no? Tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman, no? Yung ating mga maritime rights and entitlements in the West Philippine Sea. Doon sa mga mga pro-China, no, wag na po kayong doon susuporta sana sa mga pro-China na Pilipino. Naku, mahiya po kayo sa mga balat nyo, kayo po ay Pilipino. No, mahiya kayo kay Rizal, kay Bonifacio, sa lahat po ng nagbuwis ng buhay para sa bayan. No, mahiya po tayo. Naku, kayo po ay Pilipino, meron po tayong sariling atin, ipaglaban po natin yan. Wag po tayong aayon sa mga sinasabi ng mga pro-China. Ako sa eleksyon po, sana po alam nyo na yung mga dapat gawin. Tayo rin po ang mahihirapan yan kung talaga pong pamimihasain po natin at susuportahan ng mga pro-China. No? Nakakahiya po, mga modern, makapili po kayo kung tutuusin yung mga pro-China na yan. Alam nyo na po kung sino-sino yung mga yan. Hindi ko na po kailangan pang sabihin pa yung mga pangalan ng mga yan. Dahil po talaga dapat po ipaglaban po natin ang sariling atin. Lahat po tayo ayaw po natin ng gera. Pero kailangan po nating ilaban to kahit po sa pamamagitan po ng legal. Diba? Sa legal, sa international law, ilalaban po natin yan. Poprotektahan po ng ating gobyerno ang ating mga teritoryo. Ganun po dapat ang pamumuno. Kaya nakakabilib po na ang ating presidente ay kumikilos po. Laban po dito sa pangaharas ng China. And in other parts of the archipelago. For example, yung sa Benham Rice, nasa east side ng ating bansa, yung nasa north side natin sa Batanes, no? Kayo, papayag ba kayong kausapin ng China basta papaatrasin ang lahat ng kanilang barko? O wag na lang dahil alam naman natin babalik at babalik ang mga yan? Kayo? Well, nasa gobyerno natin yan, no? Government to government yan. Which is si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno, di ba, ang makikipag-usap dyan sa China kung magkakaroon ng ganon. Pero yun nga, sa tingin nga natin, hindi ako naniniwala na tutupad ang China. Kasi marami na nga po silang nilalabag. Nagtatayo nga sila ng infrastruktura doon, which is bawal, di ba? Tapos tayo bawal din na, na kumpunihin ng BRP Sierra Madre. Kumbaga napaka-unfair po para sa atin yun. Na which is, kahit na nasa teritoryo po natin, di ba, binobomba pa rin tayo ng tubig. Porket malakas nga silang bansa, 'di ba? Binubuli-buli tayo. Ngayon po hindi na po pwede 'yon kasi po naglabas na po ng panukalang order po, no. Panukalang batas itong ating pangulo, no, Bongbong Marcos, sa talagang papalakasin na po lahat ng ating maritime security. Kaya po nakakabilib po, no, ang ating pangulo, suportahan po natin ang ating gobyerno. Kailangan po natin magsama-sama po laban po dito sa pangharas po ng China. Ayun na ating gawan po ng reaction ng napakagandang document na to ni Melbs Castle po. No, mag-subscribe po kayo sa channel niya. Nasa description po ang link. Marami po salamat and don't forget to subscribe din po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po ako ng itong reaction video. Like this video kung nagustuhan niyo po, no. Ingat po kayo lahat. See you all. God bless and peace out. Bye.